Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 14, ang malakas na sigaw. May mga hiyas ang Diyos sa lahat ng simbahan. Ang Diyos ay may mga hiyas sa lahat ng mga simbahan, at hindi para sa atin na gumawa ng malawakang pagtuligsa sa nag-aangking relihiyosong mundo. Ang Panginoon ay may kanyang mga kinatawan sa lahat ng mga simbahan. Ang mga taong ito ay walang natatanging pagsubok na mga katotohanan para sa mga huling araw na ito na ipinakita sa kanila sa ilalim ng mga kalagayang nagdulot ng pananalig sa puso at isipan, kaya nga hindi nila, sa pamamagitan ng pagtanggi sa liwanag, ay hindi naputol ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Sa mga Katoliko ay marami ang mga Kristiyanong matapat at lumalakad sa lahat ng liwanag na sumisinag sa kanila, at gagawa ang Diyos para sa kanila. Sa 18 kabanata ng Apokalipsis ang mga tao ng Diyos ay tinawag na lumabas sa Babilonya. Ayon sa kasulatang ito, marami sa mga tao ng Diyos ang dapat na nasa Babilonya. At sa anong relihiyosong mga katawan matatagpuan ngayon ang malaking bahagi ng mga tagasunod ni Kristo? Walang pag-aalinlangan, sa iba't ibang mga simbahan na nagpapahayag ng pananampalatayang Protestante. Sa kabila ng espiritual na kadiliman at pagkahiwalay sa Diyos na umiiral sa mga simbahan na bumubuo sa Babylon, ang dakilang katawan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo ay matatagpuan pa rin sa kanilang pakikipag-isa. Hindi pa kumpleto ang pagbagsak ng Babylon. Pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid, Pahayag Kapitulo 14 versikulo 6 hanggang 8. Paano ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pagpilit sa mga lalaki na tanggapin ang isang huwad na Sabat. Gayunpaman, hindi pa masasabi na, pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Hindi pa niya nagawang gawin ito sa lahat ng bansa, hanggang sa maabot ang kondisyong ito, at ang pagkakaisa ng simbahan sa mundo ay ganap na maisakatuparan sa buong sangkakristyanuhan, ay magiging ganap ang pagbagsak ng Babilonya. Ang pagbabago ay isang progresibo, at ang perpektong katuparan ng Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 8 ay hinaharap pa. Kailan umabot sa langit ang kanyang mga kasalanan? Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 2 hanggang 5. Kapag ang batas ng Diyos sa wakas ay ginawang walang bisa sa pamamagitan ng batas. Ang huling mensahe ng babala ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga mensahe ng Apokalipsis Kapitulo 14 ng kanilang lugar sa linya ng propesya at ang kanilang gawain ay hindi titigil hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito. Itinuturo ng Apokalipsis Kapitulo 18 ang panahon kung kailan, bilang resulta ng pagtanggi sa 3 beses na babala ng Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 6 hanggang 12, ganap ng maaabot ng simbahan ang kalagayang inihula ng ikalawang anghel, at ang mga tao ng Diyos na nasa Babilonya ay tatawagan, upang humiwalay sa kanyang pakikipag-isa. Ang mensaheng ito ang huling ibibigay sa mundo. Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 1, 2, 4, sinipi. Itinuturo ng kasulatang ito ang isang panahon kung kailan ang pagpapahayag ng pagbagsak ng Babilonya, gaya ng ginawa ng ikalawang anghel ng Apokalipsis Kapitulo 14, talata 8, ay uulitin. Kasama ang karagdagang pagbanggit ng mga katiwalian na pumapasok sa iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Babylon, mula noong unang ibigay ang mensaheng iyon, noong tag-araw ng 1844. Ang mga patalastas na ito, na nakikisa sa mensahe ng ikatlong anghel, ay bumubuo sa huling babala upang maging ibinigay sa mga naninirahan sa lupa. Ang mga kasalanan ng Babilonya ay mabubunyag. Ang nakakatakot na mga resulta ng pagpapatupad ng mga pagdiriwang ng simbahan sa pamamagitan ng awtoridad sibil, ang pagpasok ng espiritismo, ang palihim ngunit mabilis na pag-unlad ng kapangyarihan ng Papa, lahat ay mabubunyag. Sa pamamagitan ng mga solemneng babalang ito ay maaabala ang mga tao. Libo-libo ang makikinig na hindi pa nakarinig ng mga salitang tulad nito. Ang puso ng huling mensahe ng Diyos. Marami ang sumulat sa akin, nagtatanong kung ang mensahe ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang mensahe ng ikatlong anghel, at sumagot ako, ito ang mensahe ng ikatlong anghel sa katotohanan. Ang Panginoon sa kanyang dakilang awa ay nagpadala ng pinakamahalagang mensahe sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng elders, A.J. Waggoner at A.T. Jones. Ang mensaheng ito ay upang higit na iharap sa mundo ang itinaas na tagapagligtas, ang sakripisyo para sa mga kasalanan ng buong mundo. Nagpakita ito ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa katiyakan,
inanyayahan nito ang mga tao na tanggapin ang katwiran ni Kristo, na ipinakikita sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. Marami ang nawala sa paningin ni Jesus. Kailangan nilang ituon ang kanilang mga mata sa kanyang banal na tao, sa kanyang mga merito, at sa kanyang walang pagbabago na pagmamahal sa pamilya ng tao. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanyang mga kamay, upang siya ay makapagbigay ng masaganang kaloob sa mga tao, na ibinahagi ang hindi mabibaylang regalo ng kanyang sariling katwiran sa walang magawang ahente ng tao. Ito ang mensaheng iniutos ng Diyos na ibigay sa mundo. Ito ang mensahe ng ikatlong anghel, na dapat ipahayag sa malakas na tinig, at dadalo sa pagbuhos ng kanyang espiritu sa isang malaking sukat. Ang mensahe ng katwiran ni Kristo ay hamihip mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa isa pa upang ihanda ang daan ng Panginoon. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos, na nagsara sa gawain ng ikatlong anghel. Ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Ang mga anak ng Diyos ay dapat magpakita ng kanyang kaluwalhatian. Sa kanilang sariling buhay at pagkatao ay dapat nilang ihayag kung ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos para sa kanila. Ang mensahe ay darating ng may malaking kapangyarihan. Habang umaalingaw ang ikatlong mensahe sa malakas na sigaw at habang dumarating ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian sa pangwakas na gawain, ang matatapat na tao ng Diyos ay makikibahagi sa kaluwalhasyang iyon. Ang huling ulan ang bumubuhay at nagpapalakas sa kanila upang makadaan sa panahon ng kaguluhan. Habang papalapit ang wakas, ang mga patuto ng mga lingkod ng Diyos ay magiging higit na mapagpasyahan at mas makapangyarihan. Ang mensaheng ito, Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9 hanggang 12, ay sumasaklaw sa dalawang naunang mensahe. Ito ay kinakatawan bilang ibinigay na may malakas na boses, ibig sabihin, sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Habang ang mensahe ng ikatlong anghel ay umuusad sa isang malakas na hiyaw, ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ay dadalo sa pagpapahayag nito. Ang mga mukha ng bayan ng Diyos ay magniningning sa liwanag ng langit. Sa gitna ng lumalalim na mga anino ng huling malaking krisis sa lupa, ang liwanag ng Diyos ay magniningning ng lubos, at ang awit ng pag-asa at pagtitiwala ay maririnig sa pinakamalinaw at pinakamatayog na mga himig. Gaya ng inihula sa 18 ng pahayag, ang mensahe ng ikatlong anghel ay ihahayag ng may dakilang kapangyarihan ng mga nagbibigay ng huling babala laban sa halimaw at sa kanyang larawan. Tulad ng 1,844 na movement, ang kapangyarihang nagpasigla sa mga tao ng napakalakas sa kilusang 1,844 na ay muling mahahayag. Ang mensahe ng ikatlong anghel ay lalabas, hindi sa mga pabulong na tono, kundi sa isang malakas na tinig. Nakita ko na ang mensaheng ito ay magsasara ng may kapangyarihan at lakas na higit sa sigaw ng hating gabi. Tulad ng araw ng Pentecosts. Ito ay may marubdob na pananibik na aking inaabangan ng panahon kung kailan ang mga kaganapan sa araw ng Pentecosts ay mauulit ng may higit na kapangyarihan kaysa sa pagkakataong iyon. Sinabi ni Juan, nakita ko ang isa pang anghel na bumaba mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan, at ang lupa ay pinaliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 1. Pagkatapos, tulad ng panahon ng Pentecostal, maririnig ng mga tao ang katotohanang sinabi sa kanila, bawat tao sa kanyang sariling wika. Sa mga pangitain noong gabi, dumaan sa harap ko ang mga representasyon ng isang dakilang kilusang reformador sa mga tao ng Diyos. Marami ang nagpupuri sa Diyos. Ang mga may sakit ay gumaling, at iba pang mga himala ang ginawa. Isang espiritu ng pamamagitan ang nakita, gaya ng ipinakita bago ang dakilang araw ng Pentecost. Ang dakilang gawain ng Ebanghelyo ay hindi magsara na may mas kaunting pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos kaysa minarkahan ng pagbubukas nito. Ang mga hula na natupad sa pagbuhos ng dating ulan sa pagbubukas ng Ebanghelyo, ay muling matutupad sa huling ulan sa pagtatapos nito. Ang mga lingkod ng Diyos, na ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag at nagniningning sa banal na pagtatalaga, ay magmadali sa bawat lugar upang ipahayag ang mensahe mula sa langit. Sa pamamagitan ng libu-libong tinig, sa buong mundo, ang babala ay ibibigay. Magagawa ang mga himala, gagaling ang mga may sakit, at susunod sa mga mananampalataya ang mga tanda at kababalaghan. Gagamit ang Diyos ng mga ahensyang magugulat sa atin.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang Panginoon ay gagawa sa huling gawain ito sa paraang higit sa karaniwang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, at sa paraang salungat sa anumang pagpaplano ng tao. Magkakaroon ng mga kasama natin na laging gustong kontrolin ang gawain ng Diyos, na magdikta kahit anong mga galaw ang gagawin kapag ang gawain ay nagpapatuloy sa ilalim ng direksyon ng anghel na sumama sa ikatlong anghel sa mensahe na ibibigay sa mundo. Ang Diyos ay gagamit ng mga paraan kung saan makikita na siya ang kumukuha ng rende sa kanyang sariling mga kamay. Magugulat ang mga manggagawa sa simpleng paraan na kanyang gagamitin upang maisakatuparan at gawing perpekto ang kanyang gawain ng katwiran. Huwag isipin na posible na maglatag ng mga plano para sa hinaharap. Hayaan ang Diyos na kilalanin bilang nakatayo sa timeline sa lahat ng oras at sa ilalim ng bawat pangyayari. Siya ay gagawa sa pamamagitan ng mga paraan na angkop, at pananatilihin, dadami, at bubuo sa kanyang sariling mga tao. Ang mga aliw ay maghahayag ng kanyang sarili, hindi sa anumang tiyak na paraan na maaaring markahan ng tao, ngunit sa utos ng Diyos, sa hindi inaasahang panahon at mga paraan na magpaparangal sa kanyang sariling pangalan. Babangon siya mula sa karaniwang mga tao ng mga lalaki at babae upang gawin ang kanyang gawain, kahit nung una ay tinawag niya ang mga mangingisda upang maging kanyang mga disipulo. Malapit nang magkaroon ng paggising na ikagugulat ng marami. Ang mga hindi nakakaalam ng pangangailangan ng kung ano ang dapat gawin ay lilipas, at ang makalangit na mga mensahero ay makikipagtulungan sa mga tinatawag na karaniwang tao, na angkop sa kanila na dalhin ang katotohanan sa maraming lugar. Mga manggagawa na kwalipikado ng Espiritu Santo. Sa huling time na gawain nilang dakilang tao ang aasikasuhin. Ang Diyos ay gagawa ng isang gawain sa ating panahon na ngunit kakaunti ang inaasahan. Itataas niya sa atin ang mga tinuturuan sa halip na sa pamamagitan ng pahid ng kanyang espiritu kaysa sa panlabas na pagsasanay ng mga institusyong siyentipiko. Ang mga pasilidad na ito ay hindi dapat hamakin o kondenahin, sila ay inorden ng Diyos, ngunit maaari lamang nilang ibigay ang panlabas na mga kwalifikasyon. Ipakikita ng Diyos na hindi siya umaasa sa mga taong may kaalaman at mahalaga sa sarili. Sa mga kaluluwang time na naghahanap ng liwanag at tinatanggap ng may kagalakan ng bawat sinag ng banal na liwanag mula sa kanyang banal na salita, sa gayong nag-iisang liwanag ay ibibigay. Sa pamamagitan ng mga kaluluwang ito ihahayag ng Diyos ang liwanag at kapangyarihang iyon na magpapagaan sa buong mundo ng kanyang kaluwalhatian. Disiplina ng espiritu, kalinisan ng puso at pag-iisip ang kailangan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa napakatalino na talento, taktika, o kaalaman. Ang isang ordinaryong isip, na sinanay na sumunod sa isang, ganito ang sabi ng Panginoon, ay mas karapat-dapat para sa gawain ng Diyos kaysa sa mga may mga kakayahan ngunit hindi ginagamit ang mga ito ng tama. Ang mga manggagawa ay magiging kwalipikado sa halip sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanyang espiritu kaysa sa pagsasanay ng mga institusyong pampanitikan. Ang mga lalaking may pananampalataya at pananalangin ay mapipilitan na humayo ng may banal na sigasig, na nagpapahayag ng mga salita na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ginagamit ng Diyos maging ang mga hindi marunong bamasa at sumulat. Yaong mga tumatanggap kay Kristo bilang isang personal na tagapagligtas ay tatayo sa pagsubok at pagsubok sa mga huling araw na ito. Pinalalakas ng walang pag-aalinlang ang pananampalataya kay Kristo, kahit na ang hindi marunong bamasa at sumulat na disipulo ay makakayanan ng mga pag-aalinlangan at mga tanong na maaaring idulot ng pagtataksil, at mamumula ang mga sapostaryo ng mga manunuya. Bibigyan ng Panginoong Hesus ang mga disipulo ng isang wika at karunungan na hindi masasagot o malabanan ng kanilang mga kalaban. Yaong mga hindi makayanan, sa pamamagitan ng pangangatwiran, ay madaig ang mga panlilinlang ni Satanas ay magbibigay ng isang nagpapatunay na patuto na magpapaligalig sa di umano'y mga taong may kaalaman. Ang mga salita ay magmumula sa mga labi ng mga walang pinag-aralan na may gayong nakakumbinsi na kapangyarihan at karunungan kung kaya't ang mga pagbabagong loob ay gagawin sa katotohanan. Libo-libo ang magbabalik loob sa ilalim ng kanilang patuto. Bakit dapat magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang taong hindi marunong bamasa at sumulat, na wala sa taong marunong? Ang hindi marunong bamasa at sumulat, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay napunta sa kapaligiran ng dalisay, malinaw na katotohanan, habang ang taong may aral ay tumalikod sa katotohanan. Ang dukha ay saksi ni Kristo.
Hindi siya maaaring umapela sa mga kasaysayan o sa tinatawag na mataas na siyensya, ngunit nakakalap siya mula sa salita ng Diyos ng makapangyarihang ebidensya. Ang katotohanang sinasabi niya sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu ay napakadalisay at kapansin-pansin at taglay nito ang kapangyarihang hindi mapag-aalinlanganan na hindi matatawaran ang kanyang patuto. Ipinapahayag ng mga bata ang mensahe. Marami, maging sa mga walang pinag-aralan, ngayon ay nagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Ang mga bata ay hinihimok ng Espiritu na humayo at ipahayag ang mensahe mula sa langit. Ang Espiritu ay ibinubuhos sa lahat ng susuko sa mga pahiwatig nito at itinatakwil ang lahat ng makinarya ng tao, ang kanyang mga umiiral na tuntunin at maingat na pamamaraan, ipahahayag nila ang katotohanan sa lakas ng kapangyarihan ng Espiritu. Kapag nakita ng mga makalangit na katalinuhan na ang mga tao ay hindi na magpapakita ng katotohanan sa pagiging simple gaya ng ginawa ni Jesus, ang mismong mga bata ay maaantig ng Espiritu ng Diyos at hahayaw na maghahayag ng katotohanan para sa panahong ito. Ang ministeryo ng mga anghel. Ang mga anghel ng langit ay kumikilos sa isipan ng tao upang pukawin ang pagsisiyasat sa mga tema ng Biblia. Isang higit na dakilang gawain ang gagawin kaysa sa nagawa pa at wala sa kaluwalhatian nito ang dadaloy sa mga tao, sapagkat ang mga anghel na naglilingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan ay gumagawa gabi at araw. Maraming tao sa ating mundo ang katulad ni Cornelio. Kung paanong ang Diyos ay gumawa para kay Cornelio, gayon din siya ay gumagawa para sa mga tunay na tagapagdala ng pamantayang ito. Makakamit nila ang kaalaman tungkol sa Diyos tulad ng ginawa ni Cornelio sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga anghel mula sa langit. Kapag ang banal na kapangyarihan ay pinagsama sa pagsisikap ng tao, ang gawain ay kakalat na parang apoy sa pinaggapasan. Ang Diyos ay gagamit ng mga ahensya na ang pinagmulan ay hindi matukoy ng tao. Ang mga anghel ay gagawa ng isang gawain na maaaring pinagpala ng mga tao na maisakatuparan kung hindi nila pinabayaan na sagutin ang mga pag-aangkin ng Diyos. Pandaigdigang lawak ng proklamasyon. Ang anghel na nakikiisa sa pagpapahayag ng mensahe ng ikatlong anghel ay upang liwanagan ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Isang gawain ng buong daigdig at hindi kilalang kapangyarihan ang inihula dito. Ang mga lingkod ng Diyos, na ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag at nagniningning sa banal na pagtatalaga, ay magmadali sa bawat lugar upang ipahayag ang mensahe mula sa langit. Sa pamamagitan ng libu-libong tinig, sa buong mundo, ang babala ay ibibigay. Ang mensahe ng anghel kasunod ng ikatlo ay ibibigay na ngayon sa lahat ng bahagi ng mundo. Ito ay magiging mensahe ng pag-aani, at ang buong lupa ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ang unos ng pag-uusig ay talagang bumagsak sa atin, kung gayon ang mensahe ng ikatlong anghel ay lalakas ng malakas, at ang buong lupa ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa bawat lungsod sa Amerika ang katotohanan ay dapat ipahayag. Sa bawat bansa sa mundo ang mensahe ng babala ay dapat ibigay. Sa panahon ng malakas na pag-iyak, ang simbahan, na tinutulungan ng mga provincial na interposisyon ng kanyang dakilang Panginoon, ay magpapalaganap ng kaalaman sa kaligtasan ng sagana na ang liwanag ay may paparating sa bawat lungsod at bayan. Isang krisis ang nasa atin. Dapat nating ipahayag ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga dakilang katotohanan para sa mga huling araw na ito. Hindi magtatagal bago marinig ng lahat ang babala at gumawa ng kanyang desisyon. Pagkatapos ay darating ang wakas. Mga hari, mambabatas, konseho, pakinggan ang mensahe. Tila hindi posible sa atin ngayon na kailangang tumayong mag-isa ang sinuman, ngunit kung nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ko, darating ang panahon na dadalhin tayo sa harap ng mga konseho at sa harap ng libu-libo para sa kanyang pangalan, at ang bawat isa ay kailangang ibigay ang dahilan ng kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay darating ang pinakamatinding pagpuna sa bawat posisyon na kinuha para sa katotohanan. Kung gayon, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos, upang malaman natin kung bakit tayo naniniwala sa mga doktrinang ating itinataguyod. Marami ang kailangang tumindig sa mga hukuman sa pambatasan, ang ilan ay kailangang tumayo sa harap ng mga hari at sa harap ng mga matatalinong tao sa mundo upang sagutin ang kanilang pananampalataya. Yaong mga may mababaw lamang na pagkaunawa sa katotohanan ay hindi malinaw na makapagpaliwanag ng kasulatan at makapagbibigay ng tiyak na mga dahilan para sa kanilang pananampalataya. Sila ay malito at hindi magiging mga manggagawa na hindi dapat ikahiya.
Huwag isipin ng sinuman na hindi niya kailangang mag-aral dahil hindi siya dapat mang-aral sa sagradong mesa. Hindi mo alam kung ano ang maaaring kailanganin ng Diyos sa iyo. Maraming Adventist ang naghahanda sa kanilang sarili laban sa liwanag. Dapat magkaroon sa mga simbahan ng Seventh-day Adventist ng isang kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi ito kikilos sa mga hindi nagpakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, at binuksan ang pinto ng puso sa pamamagitan ng pagtatapat at pagsisisi. Sa pagpapakita ng kapangyarihang iyon na nagpapagaan sa lupa ng kaluwalhatian ng Diyos, makikita lamang nila ang isang bagay na sa kanilang pagkabulag ay iniisip nilang mapanganib, isang bagay na pumukaw sa kanilang mga takot, at magsisikap silang labanan ito. Dahil hindi gumagawa ang Panginoon ayon sa kanilang mga ideya at inaasahan ay sasalungat sila sa gawain. Bakit, sabi nila, hindi ba natin dapat kilalanin ang Espiritu ng Diyos, nang tayo ay nasa gawain ng maraming taon? Ang mensahe ng ikatlong anghel ay hindi mauunawaan, ang liwanag na magpapagaan sa lupa ng kanyang kaluwalhatian ay tatawaging huwad na liwanag, ng mga tumatangging lumakad sa pasulong nitong kaluwalhatian. Karamihan sa mga hindi Adventista ay tatanggihan ang babala. Marami sa mga nakarinig ng mensahe, ang pinakamaraming bilang, ay hindi magpapahalaga sa mataimtim na babala. Marami ang masusumpungang hindi tapat sa mga utos ng Diyos, na isang pagsubok sa pagkatao. Ang mga lingkod ng Panginoon ay tatawaging mga mahilig. Babalaan ng mga ministro ang mga tao na huwag makinig sa kanila. Si Noe ay tumanggap ng parehong pagtrato habang ang Espiritu ng Diyos ay humihimok sa kanya na ibigay ang mensahe, kung ang mga tao ay makikinig o kung sila ay titigil. Ang ilan ay makikinig sa mga babalang ito, ngunit ang karamihan ay hindi papansinin. Ang tanyag na ministeryo, tulad ng mga Fariseo noong unang panahon, na puno ng galit habang kinukwestiyon ang kanilang autoridad, ay tutulig sa mensahe bilang kay Satanas, at hihikayatin ang mga taong mapagmahal sa kasalanan upang suruan at yusagan ang mga naghahayag nito. Maraming sisigot sa tawag. Ang mga kaluluwa na nakakalat sa lahat ng mga relihiyosong katawan ay tumugon sa tawag, at ang mga mahal ay nagmamadaling lumabas sa mga napapahamak na simbahan, habang si Lot ay nagmamadaling lumabas sa Sodoma bago ang kanyang pagkawasak. Magkakaroon ng isang hukbo ng matatag na mananampalataya na tatayo na kasing tatag ng bato sa huling pagsubok. Maraming kaluluwa ang lalabas mula sa hanay ng mundo, mula sa mga simbahan, maging ang simbahang Katoliko, na ang sigasig ay higit na hihigit pa sa mga taong nanindigan sa ranggo at file upang ipahayag ang katotohanan noon pa man. Maraming tao ang tatanggap ng pananampalataya at sasali sa mga hukbo ng Panginoon. Marami sa mga naligaw sa kawan ay babalik upang sundin ang dakilang pastol. Sa pag-anong Afrika, sa mga Katolikong lupain ng Europa at ng Timog Amerika, sa China, sa India, sa mga pulo ng dagat, at sa lahat ng madilim na sulok ng mundo, ang Diyos ay may nakalaan na kalawakan ng mga pinili na lumiwanag sa gitna ng kadiliman, malinaw na inihahayag sa isang apostatang mundo ang pagbabagong kapangyarihan ng pagsunod sa kanyang batas. Kahit na ngayon ay lumilitaw sila sa bawat bansa, sa bawat wika at mga tao, at sa oras ng pinakamalalim na apostasya, nang ang pinakamataas na pagsisikap ni Satanas ay ginawa upang lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap, sa ilalim ng parusang kamatayan, ng tanda ng katapatan sa isang huwad na araw ng pahinga, ang mga tapat na ito, walang kapintasan at walang kapintasan, ang mga anak ng Diyos, nang walang pagsaway, ay magniningning bilang mga liwanag sa sanlibutan. Libo-libo ang na-convert sa isang araw. Libo-libo sa ikalabing isang oras ang makakakita at kikilalanan ang katotohanan. Ang mga pagbabagong ito sa katotohanan ay gagawin ng mabilis na ikagulat ng simbahan, at ang pangalan ng Diyos lamang ang luluwalhatiin. Magkakaroon ng libo-libo sa katotohanan sa isang araw na sa ikalabing isang oras ay nakikita at kinikilala ang katotohanan at ang mga paggalaw ng Espiritu ng Diyos. Darating ang panahon kung kailan magkakaroon ng kasing dami ng napagbagong loob sa isang araw gaya noong araw ng Pentecost, pagkatapos matanggap ng mga disipulo ang banal na Espiritu. Ang honest in heart ay hindi magdadalawang isip ng matagal. Marami ang hindi nakakakita nito ngayon, na kunin ang kanilang posisyon, ngunit ang mga bagay na ito ay nakakaimpluwensya sa kanilang buhay, at kapag ang mensahe ay napunta sa malakas na boses sila ay magiging handa para dito.
Hindi sila magdadalawang isip ng matagal, lalabas sila at pumwesto. Sa lalong madaling panahon ng huling pagsubok ay darating sa lahat ng mga naninirahan sa mundo. Sa oras na iyon, ang mga maagang desisyon ay gagawin. Ang mga nahatulan sa ilalim ng paglalahad ng salita ay sasailalim sa bandera ng dugo ni Prinsipe Emmanuel. Bawat tunay na tapat na kaluluwa ay lalapit sa liwanag ng katotohanan. Ang mensahe ay dadalhin hindi sa pamamagitan ng argumento kundi sa malalim na pananalig ng Espiritu ng Diyos. Ang mga argumento ay iniharap. Ang binhi ay naihasik na, at ngayon ito ay sisibol at magbubunga. Ang mga publikasyong ipinamahagi ng mga manggagawang misyonero ay nagkaroon ng kanilang impluensya, gayunpaman marami na ang mga isipan ay humanga ay nahadlangan sa ganap na pag-unawa sa katotohanan o sa pagsuko ng pagsunod. Ngayon ang mga sinag ng liwanag ay tumatagos sa lahat ng dako, ang katotohanan ay nakikita sa kaliwanagan nito, at ang mga tapat na anak ng Diyos ay pinuputol ang mga tali na humawak sa kanila. Ang mga koneksyon sa pamilya, mga relasyon sa simbahan, ay walang kapangyarihan na manatili sa kanila ngayon. Ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Sa kabila ng pinagsama-samang mga ahensya laban sa katotohanan, marami ang naninindigan sa panig ng Panginoon. Impluwensya ng nakalimbag na pahina. Mahigit sa 1,000 ang malapit ng makumbert sa isang araw, karamihan sa kanila ay matutunton sa kanilang unang paniniwala sa pagbabasa ng ating mga publikasyon. Ang mga resulta ng sirkulasyon ng aklat na ito, The Great Controversy, ay hindi dapat hatulan ng kung ano ang lumilitaw ngayon. Sa pagbabasa nito, ang ilang mga kaluluwa ay mapupukaw at magkakaroon ng lakas ng loob na makiisa kaagad sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit ang isang mas malaking bilang na nagbabasa nito ay hindi kukuha ng kanilang posisyon hanggat hindi nila nakikita ang mismong mga kaganapan na nagaganap na inihula dito. Ang katuparan ng ilan sa mga hula ay magbibigay inspirasyon sa pananampalataya na ang iba ay magaganap din, at kapag ang mundo ay lumiwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon sa pangwakas na gawain, maraming kaluluwa ang tatayo sa mga kautusan ng Diyos bilang resulta ng ang ahensyang ito. Sa isang malaking antas sa pamamagitan ng ating mga bahay-lathala ay isa sa katuparan ang gawain ng isa pang anghel na bumaba mula sa langit ng may dakilang kapangyarihan at nagpapaliwanag sa lupa ng kanyang kaluwalhatian, Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 1. Dito nagtatapos ang Kabanata 14. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.